Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa teleturuan. Itatampok po natin ngayong gabi ang ilang instructional videos bilang pang-alalay sa alternative learning delivery ng sangay sa ating mga mag-aaral. Ang mga aralin pong ito ay mula sa mga asignaturang edukasyon sa pagpapakatao at araling panlipunan. Samahan po ninyo kaming makinig at manood upang matuto sa ating teleturuan. Magandang buhay! Ako po si Laguna R. Largo, Guro Isa ng Paaralang Integrated ng Daan Sarili. Kumusta po ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng DepEd Hour Teleturuan? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Samahan po ninyo akong muli sa oras na ito sa paghahatid ng mga kaalaman sa ating mga mag-aaral sa ikawalong baitang sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Sa oras na ito, alam kong lahat ay makaka-relate sapagkat ang ating tatalakayin ay ang mga taong ating pinahahalagahan. Excited ka na ba? Halina't itutok na ang iyong tenga at pakinggang mabuti ang ating aralin. Sa pagkakataong ito, inaasahan na natutukoy ang mga taong itinuturing niyang kaibigan at ang mga natutuhan niya mula sa mga ito. Nasusuri ang kanyang mga pakikipagkaibigan batay sa tatlong uri ng pakikipagkaibigan ayon kay Aristotle. Batay sa mga layuning aking nabanggit, may idea ka na ba sa paksa ng ating aralin? Tama! Ang pamagat ng ating aralin sa oras na ito ay pakikipagkaibigan. Basahin nga natin ng sabay-sabay ang mga sumusunod na salita. Pre, friendship, buddy, BFF, Repa Pips, besties, Franny. Nakita at nabasa mo ba ang mga nakasulat? Ano ang iyong mga napansin? Tama. Iyan ang mga salitang ginagamit natin na pantawag sa ating mga itinuturing na mga kaibigan. Paano mo man tawagin ang isang tao na itinuturing mong kaibigan? Alam ko ginagawa o sinasabi mo ito kasi may halaga siya sa iyo na nakahangat sa iba mo pang kakilala o kasama. Kaibigan, ito ang turing mo sa kanila. Maaasahan, masasandalan o takbuhan, maraming pwedeng paglalarawan, maraming mapag-uusapan at maraming mga hindi malilimutang karanasan mula sa inyong pagsasama. Sabi nga, everyone wants friends. Everyone needs good friends. Ito yata ang hanap ng lahat ng tao, isang tunay na kaibigan. Kasama ka ba rito? Naghahanap ka rin ba ng tunay na kaibigan o maaaring makatagpo ka na? Alin man dito, mahalaga para sa iyo ang aralin na ito. Sa pamamagitan nito ay madaragdagan ang iyong kaalaman tungkol sa tunay na kahulugan, uri, halaga ng pakikipagkaibigan. Halika, sabayan nating halukayin ang yaman ng pakikipagkaibigan. Ano nga ba ang pagkakaibigan? Ayon sa Webster's Dictionary, ang pakikipagkaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal or affection o pagpapahalaga or esteem. Ang pagkakaibigan ay nabubuo sa pamamagitan ng isang malalim na ugnayan ng dalawa o higit pang tao na hindi nakabatay sa kanilang mga katangian kundi sa mas malalim na aspekto ng kanilang pagkatao. Mahalagang maunawaan ang pagkakaibigan ay hindi isang damdamin, bagkus isang pasya dahil ito ay nangangailangan ng malinaw na hangarin. Hindi ito ibinabatay lamang sa simpleng pagkagusto at sa kagalakan dahil sa presensya ng isang tao. Ang kaibigan ay hindi basta-basta nahahanap. Hindi maaaring pagkakita mo na sa isang tao ay mararamdaman mo na magiging malapit kayo sa isa't isa.
Dumadaan ito sa isang mahaba at masalimuot na proseso. Si Aristotle, isang Gregong pilosopo, ay nagbigay ng makabuluhang pananaw sa pakikipagkaibigan. Ang sabi niya, ang tunay na pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong malalim na nakilala ang pagkatao sa pananaw ng sarili at iba. Ito'y isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na masigit ang halaga sa isang ordinaryong kakilala lamang. Hindi ito pumapanig sa kabutihan ng iisa, kundi para sa isa't isa. Naiaangat nito ang antas ng buhay tungo sa positibong ugnayan ng isang lipunan. Sinuportahan naman ito ng paniniwala ni Emerson. Ayon sa kanya, ang biyaya ng mabuting pagkakaibigan ay hindi lamang makakamit sa ngiti at saya ng isang pangkat ng magkakaibigan o ng tulong at pabor na maibibigay nila, kundi ito'y nararamdaman sa inspirasyong nagmumula sa taong naniniwala at nagtitiwala sa atin. Mas higit pa sa halakhak ang sayang may bibigay na makatagpo ng isang taong naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Hindi madaling makahanap ng ganitong tao, kung kaya't talagang natatangi ang iyong pagiging turing sa taong matatagpuan mong nagtataglay nito. Tiyak na iingatan mo siya at aalagaan dahil nais mong maging pangmatagalan o panghabang buhay ang inyong pagkakaibigan. Posible nga kaya na maging panghabang buhay ang pagkakaibigan? Sabi ni William James, ang wagas na pagkakaibigan ay bunga ng pagsisikap na dilisayin at patatagin ang ugnayan sa pangmatagalang panahon. Mayroong 3 uri ng pagkakaibigan. Isa-isahin natin. Una ay ang pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan. Pangalawa, pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ikatlo, pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ano-ano nga ba ang kanilang pagkakaiba? Unahin natin ang unang uri, ang pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Sabi dito, ito ay ang pagkakaibigang inilalaan sa isang tao dahil sa pangangailangan ng isang tao rito. Sabi nga, kaibigan kita dahil kailangan kita. Sa paaralan halimbawa, may mga mag-aaral na kinakaibigan ang kanilang kapwang mag-aaral dahil sa angkin nitong kasipagan at kabutihan na siya ay tutulungan sa paggawa ng mga takdang aralin at proyekto. Kung minsan pa nga, pati sa pangungopya sa mga pagsusulit, hindi ba? Kabilang ka ba sa mga uri na ito? Ikalawa naman, pakikipagkaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo sa pagitan mo at ng isa o mahigit pang tao na masaya kang kasama o kausap. Sabi nga, kaibigan ko kayo dahil masaya ang grupo. Madalas, ito ay ang mga taong kasama mo sa maraming mga gawain katulad ng kalaro sa basketball, mga kasama sa pamamasyal, o ang madalas na nagpapatawa sa iyo sa oras ng kwentuhan. Maituturing itong mas mataas kaysa sa naunang uri. Ngunit, maaari itong maglaho kapag nakita ang mga katangiang maaaring hindi mo nagugustuhan o kaya naman ay kapag nawala na ang kasiyahan na ibinibigay nito sa iyo. At ang huling uri, ang pakikipagkaibigang nakabatay sa kabutihan. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay nabubuo batay sa pagkagusto at paggalang sa isa't isa. Kaibigan kita dahil mahal at iginagalang kita. Hindi ito madaling mabuo. Nangangailangan ito ng mas habang panahon kung ikukumpara sa dalawang naunang natalakay na uri. Ngunit,
ito ay mas tumatagal at mas may kabuluhan. Ito ay nagsisimula kapag naging kapansin-pansin ang pagkakatulad ng mga pagpapahalaga at layunin, ng pagkakaroon ng magkaparehong pananaw sa mundo at sa buhay ng dalawa o mahigit pang tao. Ikaw, anong uri ang mga kaibigan mo? At anong uri kang kaibigan sa kanila? Bago natin tapusin ang temang ito, hayaan ninyong basahin ko ang isang kasabihan. Ang tunay na kaibigan, hindi kasisiraan kapag nag-aaway kayo. Hindi niya istichismis ang mga kahinaan mo. Kaya nga kayo tinawag na magkaibigan, para magdamayan, hindi para magplastikan. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, magbabalik po ang teleturuan sa ilang sandali. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ating isa-isahin ang mga naidudulot ng pagkakaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao at ang mga mahalagang sangkap sa pagbuo nito. Ano nga ba ang mga naidudulot ng pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng ating pagkatao? Una, nakalilikha ito ng mabuting pagtingin sa sarili. Kapag may mabuting ugnayang namamagitan sa inyo ng inyong mga kaibigan, ang kakayahang magbahagi ng taglay ng mga katangian sa isa't isa ay nakapagpapasaya sa atin. Nagbibigay din ito ng kapanatagan ng damdamin at kalakasan sa personal na pagkakakilanlan. Ikalawa, natututuhan kung paano maging mabuting tagapakinig. Ang isang kabataan ay mas nanaisin na magsagawa ng mga bagay na makapagbibigay sa kanya ng saya. Ngunit dahil may kalakip na pagmamahal ang tunay na pagkikipagkaibigan at may pagsasaalang-alang sa kung ano ang makabubuti para sa kaibigan, iba ang kahandaan na makikita mula sa isang tao na makinig kapag ito ay mula sa iyong kaibigan. Hindi lamang ito simpleng pagiging bukas sa pakikinig, kundi pagiging bukas ng isipan sa pag-unawa sa mga napapakinggan. Ikatlo, natutukoy kung sino ang mabuti at di mabuting kaibigan sa pamamagitan ng mga tunay na kaibigan. Hindi madali ang landas patungo sa paghahanap ng tunay na kaibigan. Maraming tao na ang iyong pinaglaanan ng pagsisikap upang makabuo ng malalim na uri ng pagkakaibigan, ngunit maaaring katulad ng ilan ay dumaan ka din sa kabiguan. Ngunit ang lahat ng ito ay mapapawi sa sandaling ang pagmamahal, tiwala at katapatang iyong inialay ay matugunan, hindi man masuklian. Sa pamamagitan nito, madali mong makikilala kung sino ang tunay na kaibigan. Ikaapat, natututuhang pahalagahan ang mabuting ugnayan sa pakikipagkaibigan sa kabila ng ilang di pagkakaintindihan. Ang mga suliranin ang nakakapagpatatag sa isang tao at sa pagitan ng magkaibigan, ang mga suliranin din ang maaaring maging instrumento upang mas mapatatag ang kanilang samahan. Maraming taong maaaring subukin ang katatagan ng iyong pagkakaibigan at nakasalalay sa iyong tiwala at respeto sa isa't isa ang ikapapanatili nito. Kapwa nararapat na makita ang pagsisikap na mapangalagaan ang ugnayan at mas mapatibay ang pagkakaibigan. Ikalima, nagkakaroon ng mga bagong idea at pananaw sa pakikipagkaibigan. Kung minsan, akala natin ay napakadami na nating alam sa paksang ito. Kahit pa may malaking bilang ka na ng mga kaibigan sa paaralang iyong pinapasukan, sa inyong lugar, sa mga organisasyong iyong kinabibilangan, mayroon pa ring bagong idea na ngayon mo lang natuklasan mula sa iyong kaibigan. Ito'y isang sorpresa sa ating buhay.
ang pagkakaroon ng pagkakataon na makaunawa ng bagong pananaw, bagong pamamaraan ng pakikitungo at bagong pakikipagkaibigan. Malalim na natalakay sa itaas ang halaga ng pagkakaibigan at ang mga benepisyong nakukuha rito. Sa bahaging ito naman ay ating pag-uusapan kung ano ba talaga ang pangunahing sangkap sa pagkakaibigan. Ano ba talaga ang kinakailangan upang mapagtagumpayan ng isang tao ang pagbuo ng pagkakaibigan? Halika at sabay nating tuklasin ang mga sangkap na ito batay sa aklat ni James at Savary na pinamagatang The Heart of Friendship noong 1976. Isa-isahin nga natin ang mga sangkap ng pagkakaibigan. Una ay ang presensya. Ang pagkakaibigan ay lumalago dahil sa presensya ng isa't isa. Ang pagkaibigan ay nangangailangan ng panahon na makasama ng pisikal na presensya. Iba ang kasiyahan na nararamdaman kapag alam mo na ang iyong kaibigan ay palaging nariyan, lalo na sa mga panahon na kailangan mo siya. Ikalawa, paggawa ng bagay ng magkasama. Maraming pagkakaibigan ang nagsisimula sa pagitan ng mga taong naglalaro o gumagawa ng magkasama. Ang paggawa ng maraming bagay ng magkasama ay daan din upang magkaroon ang magkaibigan ng oras para sa isa't isa. Ikatlo ay ang pag-aalaga. Sa pagitan ng magkakaibigan, ang pag-aalaga ay nangangahulugang pagtulong sa kanyang kaibigan sa kanyang pag-unlad o paglago. Ito ay lumilitaw sa mga gawaing nagpapakita ng mainit na pagtanggap at pag-aaruga na ginagawa sa isa't isa. Ikaapat ay ang katapatan. Ang katapatan sa magkakaibigan ay may kalakip na kapwa pagbabahagi ng mga hangarin o pananaw tungo sa pagkakaibigan. Ang matapat na pagkakaibigan ay may pahintulot na masabi sa isa't isa ang kanilang tunay na niloloob nang hindi mabibigyan ng hindi magandang kahulugan. Narito rin ang kakayahang mag-alaga ng lihim at pagiging tapat. Ang isang tunay na kaibigan ay nakahandang ingatan ang lihim ng isa pa. Mahalaga ito upang tunay na makuha ang tiwala ng isang kaibigan. Hindi mahuhubog ang pagkakaibigan kung wala nito. Tunay na iingatan ng isang tao ang isang kaibigang may pagtitimpi na ibahagi sa kapwa ang mga bagay na alam niyang nararapat na manatili lamang sa kanya dahil siya ay pinagkakatiwalaan. Ika-anim ay ang pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba o ang tinatawag natin na empathy. Ang pag-unawa ay nangangahulugang paglagay ng sarili sa sitwasyong kinalalagyan ng kaibigan. Ito ay nangangailangan ng malinaw na komunikasyon o ugnayan. Kung hindi malalim ang pag-uunawa ng tao sa kanyang kapwa, hindi rin lalalim ang kanilang pagkakaibigan. Mas madaling maunawaan ang isang tao kung ilalagay mo ang iyong sarili sa kanyang katayuan. Mahalagang pagsikapan ng lahat na maisabuhay ang mga sangkap ng pagkakaibigan na natalakay sa itaas kung tunay na ninanais na magkaroon ng malalim at pangmatagalang pagkakaibigan. Ang pagbuo ng pagkakaibigan ay hindi madaling proseso. Maraming mga pagsubok ang daraan. Maraming mga suliranin ang kailangang harapin at maraming mga sakit na mararamdaman. Isa pang mahalagang sangkap ang kinakailangan upang ganap na makamit ang tunay at wagas na pagkakaibigan ay ang pagpapatawad. Sabi nga, ang pagpapatawad ay batayan ng kabutihan at pagmamahal. Minsan, kahit iniingatan ang magandang ugnayan ng pagkakaibigan, dumadating sa punto ng hindi pagkakaunawaan. Sumasang-ayon ka ba dito? Sabi nga ni George Washington,
Ang tunay na pagkakaibigan ay dumadaan muna sa ilang matinding pagsubok bago ito ganap na malinang sa malalim na antas ng pakikipag-ugnayan. Hindi nga natin makikilala ng lubos ang ating mga kaibigan kung hindi natin mararanasan ang ilang krisis kaugnay ng pakikipagkaibigan. Lahat ay nagkakamali. Ang paghingi ng kapatawaran ay hindi kahinaan, kundi kalakasan ng isang tao. Kailangan ng lakas ng loob sa pag-amin ng kamalian. Ang mabuting pagkakaibigan ay marunong tumanggap ng katotohanan, handang ipakita ang kababaang loob at magpatawad. Tandaan na mahalagang magkaroon ng kaisahan ang puso ng magkaibigan na makikita sa pagkakaroon ng kaisahan o harmony ng kanilang pag-iisip at sa maingat na pag-aalaga sa isa't isa. Ngunit, ang pagkakaroon ng kaisahan ng puso ay nangangailangan ng kakayahang maibalik ang ibinibigay ng kapwa. Maaaring magmahal ang tao nang hindi naghihintay ng kapalit. Ito ang tunay na kailangan upang masabing walang kondisyon ang pagmamahal na ibinibigay. Ngunit upang matawag mong kaibigan ng isang tao, kailangan kinikilala ka rin kaibigan ng taong ito. Muli, ako po si Laguna R. Largo, Guro 1 ng Paaralang Integrated ng Daan Sarili. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa DepEd Hour Teleturuan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na edisyon. Paalam! Magandang araw! Ako, si Ginang Marian G. Africa, guro mula sa Paaralang Elementarya ng Juan L. Bautista ang makakasama ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Ang ating paksang aralin sa araw na ito para sa asignaturang Filipino ay tungkol sa pagtukoy ng kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng muka o ugnayang salita larawan. Inaasahang pagkatapos ng araling ito ay malinang ang kakayahan ng mag-aaral sa pagtukoy ng kahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng muka o ugnayang salita larawan. Pangalawa, natutukoy ang kahulugan ng bagong salita. Halina mga bata at sabay-sabay tayong matuto. Mga bata, mayroon akong ipakikitang larawan sa inyo. Anong nakikita niyo sa larawan? Tama, ito ay isang palaruan o pook pasyalan. Ngayon mga bata, ay mayroon akong ikukwento sa inyo tungkol sa isang batang lalaki na namasyal sa palaruan o pook pasyalan. Handa na ba kayong makinig? Mahusay! Mga bata, anong dapat nating gawin kapag magkukwento na ang inyong guro? Tama! Maupo at makinig ng mabuti. Simulan na natin ang kwento. Si Bimbo ang Batang Bibo. Kwento ni Adela G. Tolentino. Wow! Ang saya! Wika ni Bimbo, sabay kabig muli sa manibela ng sinasakyang dekotseng laruan. Nasa Regent's Place sila, isang pook pasyala na dinarayo dahil sa mga nakawiwili at magagandang larong pambata. Makikita ang tuwa sa mga mata ni Bimbo habang walang sawang palipat-lipat sa mga larong naroon. Aliw na aliw siya sa mga naglilipa ng lobo sa balloon room. Masiglang masigla siya habang nangangabayo, nagpapadulas at naglalambitin. Sa kagustuhang masubukan lahat ng laro, hindi niya namalayang napalayo na pala siya. May kalayuan din kasi ang bawat laro dahil na rin sa malawak na nasasakupan ng pook pasyalan. Naku, nasaan ako? Naaalarmang wika ni Bimbo habang pilit na dinadandaan ang bawat daang pinanggalingan. Kailangan kong makabalik sa kinaroroonan ni nanay, wika nito. Kaya naman, mataman niyang binasa, inunawa at sinundan ang bawat salita at babalang nakikita habang naglalakad.
Ilan sa mga ito ang dito ang daan patungo sa jungle zone, daan patungo sa slide, mag-ingat, madulas ang daan, at iba pang makatutulong sa mga bumibisita doon. Nay! Bimbo! Buong higpit na niyakap ni Bimbo ang kanyang ina. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap. Tanong ng ina. Napalayo po ako sa katitingin sa mga laro. Sagot ni Bimbo at ikinuwento ang mga nangyari. Nagpapasalamat po ako at agad ko kayong nahanap. Masayang wika ni Bimbo. Mga bata, nagustuhan ba ninyo ang kwentong aking binasa? Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino ang batang bibo na tinutukoy sa kwento? Tama, ang bata sa kwento ay si Bimbo. Pangalawa, ano-ano ang mga larong inihahandog ng Regent's Place na lubos na kinagigiliwan ng mga bata? Magaling! Ang mga larong inihahandog dito ay pangangabayo, pagpapadulas, mga lobo at dekotseng laruan. Pangatlo, ano ang nangyari kay Bimbo nang subukan niya ang lahat ng laro? Tama! Si Bimbo ay napalayo sa kinaroroonan ng kanyang ina. Pang-apat, paano nakabalik si Bimbo sa kanyang nanay? Mahusay! Mataman niyang binasa, inunawa at sinundan ang bawat salita at babalang nakikita habang naglalakad. Panglima, kung ikaw si Bimbo, ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay naligaw? Tama! Ang mararamdaman mo ay takot. Magaling mga bata, tunay ngang naunawaan ninyo ang ating kwento. At para sa ating susunod na gawain, hanapin ang salitang katumbas ng may guhit. Piliin ang sagot sa kahon. Ang mga salita sa loob ng kahon ay A. Napalindag, B. Mabilis, C. Masayang masaya, D. Pabalik-balik, E. Hindi napansin. Una, matuling magmaneho. Ano ang salitang katumbas ng matulin? Magaling! Ang salitang katumbas ng matulin ay mabilis, letrang B. Pangalawa, napalukso sa tuwa. Ano ang salitang katumbas ng napalukso? Tama! Ang salitang katumbas ng napalukso ay napalundag, letrang A. Pangatlo, walang pagsidlan ng tuwa. Ano ang salitang katumbas ng walang pagsidlan ng tuwa? Mahusay! Ang salitang katumbas ng walang pagsidlan ng tuwa ay masayang masaya, letrang C. Pang-apat, hindi namalayan na palayo na siya. Ano ang salitang katumbas ng hindi namalayan? Tama! Ang salitang katumbas ng hindi namalayan ay hindi napansin, letrang E. Panglima, paroon at parito. Ano ang salitang katumbas ng paroon at parito? Magaling! Ang salitang katumbas ng paroon at parito ay pabalik-balik, letrang B. Mahuhusay mga bata! Ngayon naman, para sa ating panghuling gawain, pakinggan ang mga pangungusap na aking babasahin. Tukuyin ang kahulugan nito at sabihin ang letra ng tamang sagot. Handa na ba? Una, walang sawang palipat-lipat sa mga larong naroon. A. Tuwang-tuwa sa paglalaro. B. Naghahanap ng mga kaibigan. C. Napagod dahil sa katatakbo. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Tuwang-tuwa sa paglalaro. Pangalawa, naku, nasaan ako? A. Sabik. B. Saya. C. Takot o pagkabahala. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Takot o pagkabahala. Pangatlo,
Kailangan kong makabalik sa kinaroroonan ni nanay. A. Masayahin. B. Porsigido. C. Matatakutin. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Porsigido. Tandaan, makakaya mong bigyang kahulugan ang salita. Pag-aralan mo ang kumpas, galaw, ekspresyon ng muka at ugnayan ng salita larawan. Naunawaan niyo ba mga bata? Kay husay niyo mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutuhan sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan. Muli, ako si Ginang Marian G. Africa, guro mula sa Paaralang Elementarya ng Juan L. Bautista. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Magandang araw! Muli, ako si Ginang Marian G. Africa, guro mula sa Paaralang Elementarya ng Juan L. Bautista ang makakasama ninyo sa araw na ito. Handa na ba kayong muli para sa ating bagong aralin? Magaling! Ang ating paksang aralin sa araw na ito sa asignaturang Filipino ay tungkol sa paggamit ng pangalang pambalana at pantangi. Ang layunin natin para sa araw na ito ay nagagamit ang pangalang pantangi o pambalana. Pangalawa, natutukoy ang pagkakaiba ng pangalang pantangi sa pangalang pambalana. Ating alamin, ano ba ang pangalan? Pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, pook, bagay at pangyayari. Mga bata, may pakikita akong mga larawan. Sabihin ninyo kung ito ay tao, bagay, pook, hayop o pangyayari. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Simulan na natin. Una, pulis. Tama, ito ay ngalan ng tao. Pangalawa, kaarawan. Mahusay, ito ay ngalan ng pangyayari. Pangatlo, halaman. Magaling, ito ay ngalan ng bagay. Pang-apat, guro. Tama, ito ay ngalan ng tao. Panglima, aso. Mahusay, ito ay ngalan ng hayop. Pang-anim, pamilihan o palengke. Magaling, ito ay ngalan ng pook o lugar. Pampito, lapis. Tama, ito ay ngalan ng bagay. Pangwalo, baka. Mahusay, ito ay ngalan ng hayop. Pangsyam, paaralan. Magaling, ito ay ngalan ng pook o lugar. Pangsampu, Pasko. Tama, ito ay ngalan ng pangyayari. Magaling mga bata! Ngayon naman ay inyong unawaing mabuti ang usapan ng isang mag-aaral at kanyang guro na aking babasahin. Dang, halika magpunta tayo sa Difon Plaza. Maghanda ka ng isang awit at sasali ka sa patimpalak. Sige po, Teacher Lisa. Pupunta po tayo sa bayan ng Difon. Isasama natin ang aso kong si Pudel. Ang aawitin ko po sa ugoy ng duyan. Basahin natin ngayon ang mga pares ng salita. Ating suriin ang mga salitang nakasulat sa unang hanay. Ang mga ito ay teacher o guro, mag-aaral, aso, plaza, bayan, at awit. Ang mga salitang nakasulat naman sa ikalawang hanay ay Lisa, Dang, Pudel, Difon Plaza, Difon, sa ugoy ng duyan. Ang mga pares ng salita sa kahon ay mga pangalan. Ang mga nasa unang hanay ay mga pangalang pambalana.
Samantalang ang mga nasa ikalawang hanay naman ay mga pangalang pantangi. Mga bata, napansin niyong mabuti ang mga salita? Paano sinulat ang mga pangalang pambalana? Tama! Ang mga pangalang pambalana ay isinulat at nagsisimula sa maliliit na titik o letra. Paano naman isinulat ang pangalang pantangi? Mahusay! Ang mga pangalang pantangi ay isinulat at nagsisimula sa malalaking titik o letra. Laging iisipin na ang pangalan ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng ngalan ng tao, hayop, bagay, pook o lugar at pangyayari. Mayroon tayong dalawang uri ng pangalan, pantangi at pambalana. Bigyan pa natin ng mas malawak na paliwanag kung ano ang pagkakaiba ng pambalana at pantangi. Ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak o tanging ngalan ng tao, hayop, bagay o pangyayari. Nagsisimula ito sa malalaking titik. Ang pangalan mo ay isang uri ng pangalang pantangi kaya isinusulat ito sa malaking titik. Halimbawa, Marian. Ito ay tiyak na ngalan ng tao. Ito ay nagsisimula sa malaking letrang M. Ang pangalang pambalana naman ay tumutukoy sa karaniwan o pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra maliban na lang kung ginagamit sa unahan ng pangungusap. Halimbawa, bumili ako ng papel kahapon. Naunawaan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay. Piliin ang tamang pangalang pambalana para sa pangalang pantangi na nasa bawat bilang. Sabihin ang titik ng tamang sagot. Una, Rodrigo Duterte. A. Doktor. B. Presidente. C. Guro. D. Negosyante. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Pangalawa, Mongol. A. Lapis. B. Sapatos. C. Bag. D. Payong. Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Pangatlo, Agosto. A. Linggo. B. Araw. C. Buwan. D. Petsa. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Pang-apat, Poodle. A. Pato. B. Aso. C. Pusa. D. Manok. Mahusay! Ang tamang sagot ay letrang B. Panglima, Samsung. A. Tsinelas. B. Lapis. C. Sapatos. D. Cellphone. Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Magaling mga bata! Bigyan nyo nga ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. At para sa ating panghuling gawain, ang mga salitang may guhit sa bawat bilang ay mga pangalan. Sabihin ang PT kung ang salitang may guhit ay pangalang pantangi at PB naman kung ito ay pangalang pambalana. Una, ang mga punla na itinanim nila ay puno ng mangga. Ang salitang may guhit ay mangga. Tama! Ang sagot ay PB. Pangalawa, nagpunta kami kahapon sa Freedom Park. Ang salitang may guhit ay Freedom Park. Magaling! Ang sagot ay PP. Pangatlo, kumain sila sa Jollibee pagkatapos nilang maglibot. Ang salitang may guhit ay Jollibee. Mahusay! Ang sagot ay PP. Pang-apat, nilagyan nila ng tubig ang timba upang diligan ang mga bagong tanim.
Ang salitang may guhit ay timba. Tama! Ang sagot ay TV. Panglima, masaya ang pamilya nila Aling Nena. Ang salitang may guhit ay Aling Nena. Magaling! Ang sagot ay PP. Naunawaan ba mga bata? Kaihusay nyo mga bata, sana ay marami kayong natutuhan sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan. Muli, ako si Ginang Marian G. Africa, guro mula sa Paaralang Elementarya ng Juan L. Bautista. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Isa na namang edisyon ng DepEd Hour ang inyong natunghayan. Sa ngalan po ng tanggapang panlungsod sa pamumuno ni Mayor Micah Vergara, sa tagapamanihala ng mga paaralang lungsod Teresa Mababa, sa tagamasig Pansangay, Glenn Agustin kasama si Henry Pawig, at ang buong puwersa ng CAB TV at DWJJ. Ako po si Larvin Ian Siriaco. Nawa ay sumaating lahat ang mapayapa at ligtas na gabi. Remember, never let your guards down.